Good morning, happy Sunday. God is good. And all the time, talagang napakabuti ng ating Diyos. Yung buhay at lakas meron tayo para may paglingkod sa Kanya, kabutihan ng ating Diyos yan. Ayan, welcome. Kayo po'y sumusubaybay sa Novaliches Christian Fellowship Care Group. At siyempre, gusto ko muna pasalamatan ang kasama natin sa abroad, si Ate Marlene. Hello! Birthday! Happy birthday! Happy birthday, Ninang! God bless talaga. Ang ganda naman ng araw na ito. And of course, ang mga kasama pa natin ng Melo family, salamat po. At dito sa mga pumunta na maaga, maraming salamat sa inyo. Simulan natin sa awit na paborito nating awit ng Seek Ye First, and then magpe-pray tayo. Okay? Sige po. Ready? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. 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 Let's pray. Salamat aming Diyos sa iyong kabutihan na may buhay at kalakasan kami, malaya, maganda ang aming panahon. O Diyos, yan ay ang iyong mayamang kabutihan at pagpapala. Ikaw ang maglinis ng aming mga buhay upang walang maging hadlang sa ibubuhos mo na blessing ng iyong salita. Kami yung busugin, kami yung kausapin, kami yung palakasin na mga salita mong aming pag-aaralan. Kanya ikinukomit na namin sa iyo ang mga magtuturo, makikinig, lahat mapagpala ng iyong salita. Sa lahat na ito ay aming dalangin sa matamis na pangalang Jesus. Amen. Okay, ready na po tayo. Bibigay ko na sa ating mga tagapagturo. God bless you. Child of God, you are not defenseless. You have been given a weapon of truth that never fails. Don't leave your sword on the shelf. Pick it up, read it, believe it, declare it, and watch God move. Yun po ang ginagawa natin dito sa online care group lesson ng Novaliches Christian Fellowship, no? Dinidiscuss natin ang Word of God, dinadigest natin because we want to watch God move. Ang ating pong sword, ang sabi ng Bible, no? Sword of the Spirit ay Word of God. Ito ang ating panlaban. Kaya nga po, ngayon sa ating pong online care group lesson, aaralin natin patuloy ang pagiging worshipful, no? Dito sa what God wants for you. Kasi yan talaga ang gusto ng Panginoon sa atin. Tayo ay maging mapanamba. This now is part 48 and I am Gigi Dantes. It is October 12 today, and welcome once again to this online care group lesson. We discuss Psalm 119, 97 to 104. Wow! Nakalampas na tayo sa kalahati ng pagdidiscuss ng longest chapter, no, in the Bible. Again, we're not supposed to call it a chapter because it's a song, but for lack of a better word, we call it a chapter. It's the longest chapter in the Bible. Psalm 119, that which focuses, that which discusses the meditations on the excellencies of the Word of God. At sabi nga natin, per 8 verses, no, na pagkakahati-hati nito, ito ay binigyan ng title ng Letters of the Hebrew Alphabet. At ngayon tayo ay nasa Mem. At sa ibang basa nito ay Mime. Kasi ito po ay sisimbolo
no, ng water, no, mime, no. Naalala ko nung nasa Israel kami, no, pagka nasa plane ka, no, pagka gusto mo ng tubig mime, maiintindihan ngayon agad ng flight attendant yon. So, mem or mime, ang sabi dyan sa verse 97, "Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. You, through your commandments, make me wiser than my enemies, for they are ever with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation." Verse 100, "I understand more than the ancients because I keep your precepts. I have restrained my feet from every evil way that I may keep your word. I have not departed from your judgments, for you yourself have taught me. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Through your precepts I get understanding. Therefore, I hate every false way." May the Lord bless the reading of His Word. Apart from the Word of God, tayo ay kumuha ng addendum sa ating pong pag-aaral ngayon mula sa enduringword.com. At ito, napakagandang resource nito from the Bible School, Wilmington's Guide to Study the Bible. Kung wala kayo niyan, I advise kumuha kayo sa Christian bookstore. Ganyang kakapal yan, pero napaka-intensive ng discussion patungkol sa Bible doctrines niyan. And then we also got from code2got.org and then asianbeacon.org. Maraming salamat din, hindi lamang sa mga resources na to, kundi sa mga napaghiraman natin ng graphics credits to the owners. Maraming salamat sa inyo kasi nagiging mas mabunga ang aming pag-aaral dahil merong PowerPoint na kung saan ay mas maipapaliwanag ang mga katuroan sa pamamagitan ng visuals na ito. Last week, we discussed na maraming proofs ng Bible, it being the Word of God, sa Bible mismo. No, maraming patunay. Ang Bible kasi it claims na it is the Word of God and so therefore, in the book itself, ito ay maraming patunay ng, na ito ay salita ng Diyos. At tayo po nagsabi nung last week na ang first supernatural element proving that the Bible is the Word of God is its amazing unity. Mamamangha ka kung gaano ka-united ang books of the Bible, ang katuruan from Genesis to Revelation. At una nga nang pasimula natin sa connect portion ng last week, ay dapat daw ang paglalarawan ng Bible ay isang clock. No? Kaya nga lang, 60 seconds lang tayo ang 60 minutes lang tayo ang meron to 1 hour, no? Pero kung ang 66 books of the Bible ay paloob sa isang clock, no? The first minute, no, that strikes after 12, Genesis, yung second na minute ay Exodus, third na minute Leviticus, and so on and so forth. Na pag-turn na ng top of the hour ng 12, no, yun na ay Revelation. Such that, no, ang Genesis, ang kwento ng pasimula ng Bible ay sabi natin, sinabi dyan, in the beginning, God created the heaven and the earth. Lahat ng pasimula na kung anong sinabi sa book of Genesis, sinabi ng Revelation kung papaano ito magwawakas. Isn't that amazing, no? Hanggang sa end ni Satan, no? Sa Revelation, na Satan disappears. Sabi dyan sa Revelation, himself to be tormented forever. At ang sabi nga din po natin, mabalikan ko lang kanina nga, no, na it's thrilling. Now, how these two books, itong Genesis being the first and Revelation the last, they perfectly dovetail together na in a unity na ang Diyos lamang ang siyang tanging makakapaglikha. Nako, ngayon ay itutuloy natin itong discussion na to kasi dito sa part 2, ang sinasabi ng Wilmington's Guide to Study the Bible ay itong unity na to na amazing. It is achieved in spite of the long period of time involved in its writing. Alam po ba ninyo na ang pagkasulat ng Bible, no? Actually, Job ang unang sinasabing unang naisulat, no? Although Genesis ang nakalagay dito sa una sa atin sa Bible because we have to be
chronological, no? Pagdating nitong mundo, no? Magmula sa unang earliest book of the Bible that was written hanggang sa Revelation na naisulat mga AD 90 to 95, it spans 15 plus centuries. Grabe, no? 15 plus centuries. Kung iisipin ko na I am 58 years old, I am a little more than half of a century, no? Grabe, ilang generations yan, no? 15 plus centuries. At doon sa kalagitnaan pa ay ang pagitan ng Malakay at saka ng Genesis. Matagal na natin niyang inaaral na 400 years ang mga more or less ang nag-elapse dyan. So kung nasulat ang Malakay, tapos kumbaga ba, nagpahinga. No? Quiet. The Lord was quiet. Walang revelation, no? 400 years. Sipin niyo yun? 400 silent years. Grabe, no? And yet, dun sa 400 years na yon, merong oppression ang bansang Israel, ang piniling bayan ng Diyos. Kaya nga, pagdating ng Matthew, na nagkaroon ng heights yung kanilang persecution dahil sa mga tyrannical na Romans, no? Ito na, lumabas na ang pangakong Mesias, no? For He shall save His people from their sins. Can you imagine that, no? Genesis to Malachi ay puro hula, no? Puro hula. May lalabas na deliverer. Isipin nyo yung kalupitan na inabot ng ating mga Jewish lineage, no? Sa Egyptians, no? Sa Exodus. Tapos sa mga Babylonians, no? Kung iisipin nyo. Tapos naging quiet, walang revelation ng Lord. Nag-heighten, no? It reached its peak nung pagdating ng mga Romans kasi tyrannical nga ang Romans. And then, sabi, ay merong Mesias na siyang tagapagligtas na ipanganganak. For He shall save His people from their sins. He shall be called Emmanuel, God with us, after that long period of no revelation. So kung titignan natin, if it spans 15 plus centuries, no? From the writing of the oldest book up to yung pinakahuling book na naisulat, ay, nako, napaka-amazing. At hindi lamang ito, hindi lang po ito ang nagsasabi ng amazing yung unity ng Bible. Bukod pa dun sa Genesis opening and then Revelation closing, what has been opened by Genesis. Ito, no? Itong unity na to is achieved in spite of the many authors, some 40 authors, in their various occupations. Iba't iba ang kanilang mga opisyo sa buhay. Na? Trabaho, kaabalahan, at hanap buhay, no? And yet, itong mga taong to na nabuhay at different points in all the 15 plus centuries ay iba-iba pa yung kanilang occupation. At malalaman natin, merong galing sa maliit, may galing sa malaki, all walks of life, no? At sabi nga ng Psalm 68:11, ito ay nagko-confirm, no? The Lord gave the word, and great was the company of those that published it. Sa King James yan. Actually, pag binasa nyo yan sa ibang rendering, ang nakalagay dyan ay women, woman or women. Great was the women of those that published it. Now, ito ang application nung aking nabasa sa enduringword.com, no? Sa King James Version, sa Psalm 68:11, the Lord gave the word, great was the company of those that published it. Bakit? Kasi iba't iba nga ang authors, some 40 authors, at yung mga occupations nila ay iba-iba. Like Moses was an Egyptian prince. O, di ba? Joshua was a soldier. Samuel was a priest. David was a king. Si Esther, queen. Si Ruth, housewife. O, sa panahon natin ngayon, dapat ang tawag homemaker. Job was a rich farmer.
Si Ezra naman, scriba, no? Taga-record ng mga at taga-explain ng Word of God. Isaiah was a prophet at taga-declare ng salita ng Diyos, while Daniel was a prime minister. O, taas ng katayuan niya sa lipunan. Nehemiah was a cupbearer. O, di ba? Parang, kumbaga ba sa panahon natin ngayon taga-tikim ng pagkain ng presidente. Okay? Matthew was a tax collector. Sa panahon natin ngayon, taga-BIR. Mark was an evangelist. Luke was a doctor. John was a wealthy fisherman. Mayaman si John. Si James at si John. No? Na mga anak ni Zebedee. No? Mayaman sila pero iniiwan nila yung kanilang fishing business. Kung mayaman sila, si Pedro mahirap. Yun ang sinasabi. Peter was a poor fisherman. Jude and James probably were carpenters. Bakit sila probably were carpenters? Because kung half-brother sila ni Jesus, it was the custom of the Jewish people na from childhood, ang tatay, ititrain na niya yung kanyang mga anak doon sa kanyang kabuhayan. Kaya sinasabi din na si Jesus ay carpenter. Kaya din meron ding reference sa scripture na carpenter si Jesus. Isn't this the carpenter's son? Kasi early on, the boys were taught the trade of the Jewish family. And then Paul was a tent maker. Siguro hindi ito big time na tent making business. Ito ay pangtawid, no? Pangtulong sa kanyang pagme-ministry because he would be traveling from one place to another. So kung titignan natin, na 15 plus centuries isinulat ang buong Bible. No? At yung mga authors nito halo-halo. May Egyptian prince, meron king, merong queen, merong rich farmer, meron din, king and queen, meron din prime minister. No? Meron din tax collector. Tapos may wealthy fisherman, merong poor fisherman. No? Merong soldier. Titingnan niyo, may doktor. No? From all walks of life. Merong galing na author from all walks of life. So imagine natin, going on sa ating lesson, imagine daw natin wika, na isang religious novel of 66 chapters ay pinasimulan ng isang single writer around 6 AD. Let me wear my glasses. No? Pinasimulan ng isang religious novel na 66 chapters around 6 AD. Tapos, nung nakakomplete yung author ng 5 chapters, kasi di ba ang Bible, first 5 books ay si Moses. So, wari mo na daw itong religious novel na pinasimulan ng isang writer ng 6 AD. After daw noon, nakakompleto siya ng 5 chapters, namatay siya. Para ma-imagine natin, no? Namatay siya after 5 chapters. Pero, yung susunod na next na 1,000 years, no? Yung next na 1,000 years daw, ay nagkaroon daw ng 30 na amateur freelance writers. No? Tapos feel nila, ay, dapat ako mag-contribute dun sa unfinished 5 chapters ni so and so. No? Yung religious novel niya, dapat ako mag-contribute. At itong mga, sabi 30 amateur na freelance writers na to, ay they did not they shared only a few things in common. Sabihin na natin, very few things in common. And yet, ang mga pagkakaiba nila, itong mga 30 other writers na gustong mag-contribute daw wika doon sa religious novel na pinasimulan na 5 chapters lang at hindi natapos, they speak different languages, namuhay sila sa iba't ibang panahon during the next 1,000 years, at they lived at different times in different countries. Wari mo na, meron taga-Africa, meron taga-Europe, meron taga-Asia, no? And
So therefore, they have totally different backgrounds and occupations, and therefore they write in different styles. Kung daw i-imagine natin na further, no, na at the completion of the 39th chapter, no, yung 5 chapters na nauna, tapos 30 other writers, dudugtong doon ng, for a period of 1,000 years, iba't ibang occupations, iba't ibang lugar, no? Pagkatapos daw ng 39th chapter, the writing suddenly stops. Okay? Sabi nung 30th author, tapos na, hanggang dyan lang. At pagkatapos, nung tapos na doon, pause. Pause. Mahabang pause. Then, once again, no, from wari mo na 16 AD to 20 AD, merong 8 new authors. Dudugtungan ko yun. Yung pinasimulan ng religious novel author ng 5 chapters na tinapos ng 30 different authors hanggang 39 chapters na yon. May pause pagkatapos, no? 16 AD to 20 AD. Yung kasunod nun, 8 authors. Dugtungan natin yun. Again, iba-ibang kanilang pinanggalingan. Hanggang sa etong 8 na authors na to, nakabuo ng 27. So kung isipin natin, no, this is mind-blowing. Kung gagawin yun sa present day, or sabihin na natin nga from 6 AD, ito bang religious novel na to magiging credible to be a moral, scientific, and prophetic and historical book? At the same time, may accuracy silang ganon? Sabi natin, imposible, imposible. But, that is what happened to our Bible. Your Bible, my Bible, the textbook of the Christian faith. Kung i-imagine natin, gano'n na nangyari. No? Which, kung nangyari sa panahon ng, yung kinukwento ko nga, na dinugtungan ng 39 other authors, nag-pause for some time, and then 27 other authors from different languages, different cultures, living at different times, in different places, sabihin natin, walang unity yon, not the 1 in a million probability na united yung pagkakasulat. No? Iisipin mo na, hindi dudugtong yung mga ibang chapters. Pero ito, ang Word of God, dugtong-dugtong, consistent in all its teaching, infallible. And ito ay sapat na katuruan. Sabi ng 2 Timothy 3:16, for doctrine, for correction, for reproof, for instruction in righteousness. Grabe. Amazing. Amazing, right? Nako. Kaya nga, even if tayo ay tutukoy dito sa ating sa Psalm 119, ano, yung mga stanzas na yan, kahit na pa, sabihin natin, ilang authors ang nagsulat niyan. Nasa mem na tayo ngayon, may number 40 sa atin dyan sa taas. No? Sabi ko nung last lesson, ipapaliwanag ko kung bakit may 40 dyan sa taas. Kasi last time, hindi ako naka-research about it. No? Nasa mem na tayo nga, sa mime, no? Mime, banggit na iba, dahil it means water. 13th letter of the Hebrew alphabet. Kahit yung longest chapter, united. Makikita mo, pare-pare silang may enemies, pare-pare sila nagmamahal ng salita ng Diyos, pare-parehas yung salita ng Diyos nagbibigay ng comfort, ng life, ng pagbangon sa kanilang damdamin. Pare-parehas na sinasabi na ito'y nagbibigay ng direksyon, ng kasiyahan sa kanilang buhay. No? Ang symbolism pala yan na 40, ito po, sa Jewish tradition, meron tinatawag na gematria. Gematria. Parang pinagkuhanan ng salitang geometry. Geometry. Doon pala, sa mga Hebrew letters na yan,
ito po ay hindi inherent sa messianic, sabihin natin Christian tradition, Christian, how do I put this? Hindi to inherent. Kumbaga ba, sometime in the in Jewish tradition, ito pong mga nag-aaral, mga Jewish scholars, they ascribed numbers dun po sa mga letters ng Hebrew alphabet, no? At sila ay nag-ascribe ng numbers based on what the number symbolizes, what the letter, symbolizes. So ngayon, bakit itong mime bakit siya 40? The number 40 represents a complete cycle of time, a period of trial, testing, spiritual transformation, and maturity, or the necessary preparation for a new stage of existence. Again, kung titignan natin, ang Bible, hindi naman nakasulat yung number 40 at yung symbolism ng number 40 related to the Hebrew mime na letter. No? Pero sa Jewish tradition, yung mga Jewish scholars, nilagay nila yan sa mime to tell na ito ay isang parang phase ng kanilang buhay, after which will be another stage, a new stage na kanilang haharapin. Such that, for example, merong 40 days and 40 nights of flood. Si Moses was up sa Mount Sinai ng 40 days. May 40 years of wilderness wandering. I'm sure marami pa kayong makikita na 40 na number sa Bible. Na I think sa Book of Judges, ganon din yata 40 years yata, if I'm not mistaken po 40 years per time of a judge. No? Magkakasala ang bayang Israel, pupuntan mag-idolatry sila, ka-cry out sila sa Lord kasi baka capture sila, and then the Lord would send a judge who will deliver them from their oppressors. So magkakaroon ng peace yung land for 40 years. Again, if I'm not mistaken And then after 40 years, babalik na naman sila sa idolatry, and then God will send another judge para i-deliver sila sa oppressors, and then it's another 40 years of peace. It was cyclical, no? So yun daw wika ang inascribe nila sa letter na mime, the 13th in the Hebrew alphabet, no? Alphabet. Sabihin natin alphabet, no? Kasi that's how they begin their letters, Aleph, Bet, di ba? Sabi nga natin, no? Nasa na yun? Yung Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamed, and then Mem. Mime. Alright? So, dito po, sa ating stanza na Mem, no? The psalmist talks about loving the sweetness of God's Word. Okay, sorry, nakalimutan ko to. Ang sound is M as in mom. Ascribed to it is the number 40. At sa ancient Hebrew, ganun ang sulat. I'm sorry. And then may modern Hebrew na cursive. And then merong Rashi script. And then merong Stam Torah na pagkakasulat doon. Pero, again, sa aking pag-aaral, ay meron palang open and closed na mime. Mime din po yung nasa kanan, sinarat, di po ba? Ang open na mime, ang pagkakasulat ay ganon, at ang sinesymbolize ay it's a revelation and then it's sharing. Pero ang closed na mime, yung sarado, yung dikit, no? Ay ang sinesymbolize ay rebellion, and then sabi nga, kung sharing itong isa, selfish yung isa. Nako, ang lalim na, lumalalim na yan, ano? At ang pagpapasimula nitong ating salmista dito sa mime na stanza ay, again, if he is loving the sweetness of God's Word, no? Oops, nakalimutan ko to. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mime. Yan. So, ang pagpasimula ng writer dito, ng psalmist,
ay yung kanyang pag-ibig sa salita ng Diyos, ine-express through meditation. Ito, kikiligin ng mga kabataan dito. Biglang ay. Kasi di po ba, ayan si Mama Marlene, di ba nung kabataan natin, wala pa namang cellphone, ang meron lang tayo, love letters. Di ba, love letters? Yan. Kami ni Pastor Mark doon no? Hindi kami magkikita ng Miyerkules. No, siguro, kailan kami last, wari mo na kung sa Bible School, Tuesday kami last nagkita, o Monday kami last nagkita, ganyan. Magpapadala siya sa coworker niya ng love letter. Pag nakita ko yung coworker niya na babae sa dorm namin sa gabi, bibigyan ako. O di babasahin ko. O di ba? Ilang beses mo yun ulit babasahin, matatawa ka dun sa nakasulat dun. No? At ikaw, ako din naman, nung time na yon, kung halimbawa, Friday, kanya-kanya ng balikan sa mga churches, no? Magpapadala din ako ng love letter. So, i-meditate mo yon. Anong sinulat niya? I love you, ingat ka, meron ako ipapadala sa'yo, pag-pray mo ko. Lagi yun, nagre-ring sa mind eh. I suppose ganun din naman sa mga kabataan. So, meron ba sa cellphone mo? Ay! Bigla ganun, si mami na nag-ay. Ay! No? Ilang beses mo yung babasa-basahin at para bagang nagre-read ka pa in between the lines. No? You're trying to imagine the spirit in which it was said. O kaya nga pagkagalit, ay galit siya, ay nasaktan siya. Ay, ang sweet naman. Aww. Now, ang psalmist, gano'n ang tingin niya sa Word of God. Kaya ang sabi niya, sa verse 97, oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Nakita ko sa graphic na to no? Akap-akap ng bata. Yung Bible, mas matanda pa sa kanya. Diba? Baka Bible yun ni Grandpa. Pero gano'n, no? Kung sino man ang gumawa na to, at palagay ko hindi umaarte yung bata, no? Sabi niya, oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Ganda, ganda, di ba? Actually, twice before sa Psalm na to, sa verses 47 at 48, pinahayag ng salmista yung love din for the Word of God. Pero yung phrasing dito, mas passionate. Kasi parang, yun din sa verses 47 and 48, binalikan ko kanina, hindi ganyan ang pagkakasulat. Pero ito, oh, how I love your law. Diba? Ang termino nga sa enduringword.com is parang, oh, how I love your law. It makes you lovesick. Sobra kang nagmamahal. O, di ba? Joke nga natin sa Pilipino. Di ba? Di tayo sa mga Pinoy, sabihin natin, nasan si wari mo na, nasan si Susan? Kamo na, ay, nasa bahay po kasi may lagnat. O may labnat. Di ba? May labnat daw, no? Oh, how I love your law. No? Makes you lovesick. Hindi daw to, I used to love your law. Hindi rin daw ito, one day I will love your law. Hindi daw ganon. But it's in the present, no? He describes how he feels about the Word of God right now. Oh, how I love your law. Sana sumamba tayo sa Panginoon, no? Oh, how I love your law more than Facebook, more than Instagram, more than the breaking news. O, diba? Extra challenge ngayon kung nagdi-devote tayo sa cellphone, no? While it's easier to open mga explanations to verses we don't understand or verses we want to dig deeper into, no? Kasi pag ginanon mo, ano ba ito sa original na Hebrew? Ano ba ito? No? Mas madali nga kaysa babangon ka, kukuha ka ng theology book o hahanapin mo kung saan.
Kaya lang, nandyan din yung mga notifs. No, yung mga notifs na, ayan na, tong, tong. O, dapat matuto tayong i-drag pag ano, no, pabasura. Kasi nga, oh, how I love your law. Mauuna. No? Kasi nga, again, no, more than anything, this is my first priority. And then when you have read it, God's word, no, you will think about it all throughout the day. Lord, is there another meaning to it? More than meets the eye? Is there another meaning to it, Lord? Dapat ganun daw ang tinatanong natin. Alam niyo po, ito talagang I had to put this here. Kasi gandang-ganda ako dyan from enduringword.com. It's an original. It's not a quote from Charles Spurgeon. Sabi dyan, the superficial Christian may read and understand and even, in an outward sense, obey the Word of God. In the superficial Christian, no, yung hindi naman talaga malalim, pwede niyang mabasa at maunawaan at i-obey pa rin yung Word of God. But only the spiritual man loves it. Yung totoong spiritual na Kristiyano, siya lang ang totoong magmamahal ng salita ng Diyos. And he lives as if he could not live without the Word of God. Mamumuhay siya as if, Lord, I cannot do without your Word. Di ba pag nakalimutan natin, okay, so ito ay isang example. Halimbawa, sa umaga, tayo yung napapa-CR na. No? Tapos, nagising na yung diwa natin at pupunta muna tayo sa CR to relieve ourselves. Tapos, isipin natin, ay, sandali lang, inom ako ng tubig. So, you went to the ref, and then later on, and then pagdating mo sa ref, iniisip mo na, magpe-prepare ka na ng breakfast, and then it will be some like 2 hours. Hindi pa ako nag-devotion. No? The spiritual man will stop at what he is doing, and then turn to the Word of God. Because the spiritual man loves it, and he lives as if he could not live without the Word of God. No? Now, to the superficial Christian, it is a duty to satisfy the conscience. Superficial Christian Ano ba to? Hindi ako matahimik. Sige na nga, magbabasa na nga ako ng Word of God. Sige na nga, magdidibo na nga ako. Basa ako isang verse. Tapos na. But to the believer, it is food and medicine, light and comfort. The Word of God is life. Wow! Praise the Lord! Sarap na sarap ako dito sa explanation na ito, no? Yung superficial Christian, isipin niya, duty ko kasi magbasa ng Word of God, Alala ko noon, nung bata si Isaac, kung paano ko siya naturuan mag-devotion. No? Kasi, share ko lang anak alam ko na share ko na to, pero share ko lang uli. Kasi, ang nangyari noon, tinuturuan ko siya magbasa ng Bible, no? From as a kid. So, hindi ko alam if he would read on his own. Kung walang minus my prodding, magbabasa siya. Nung one day, high school ka na ba nun, anak? O later elementary? High school. High school na. One day, he came home. And then, he was crying. Sabi niya, Mami, walang mabuting nangyari sa araw ko. And then, he narrated paano yung first thing in the morning went wrong, the second, nasundan ng second thing, nasundan ng third thing, nasundan ng fourth thing. At pagkatapos, nagkita na kami ng end of the day, exasperated na siya and discouraged na siya. Then, miyak siya. Then I asked, nagbasa ka ba ng Bible mo nung umaga? Nag-pray ka ba? And then he realized he didn't. He hadn't. And so, that was how na natutunan niya na dapat uunahin mo ang salita ng Diyos. Well, even if you read the Word of God, there will be some things na talagang in your day that won't go right. At papahintulutan ng Diyos yon. But the thing is, kagaya ng mga dinidiscuss na natin from the mga earlier pages,
stanzas of Psalm 119. Ito yung magko-comfort sa'yo. The Word of God gives you life, no? Kaya nga to the believer, it is food and medicine, light and comfort. The Word of God is life. No, you will read far more than the reason of it being your duty to read the Word of God. Babasahin mo siya kasi alam mo, pagkain mo yan, gamot mo yan, liwanag mo yan, kapahingahan mo yan, buhay mo yan. O, malalaman nyo kayo ay mature Christian kung nagbabasa kayo ng Bible not because of duty, na? But because alam mo na it's your food, it's your medicine, it's your light and comfort, and therefore, your life. You know, God's Word gives great wisdom. Gusto ko tong graphic na to. Your commands are always with me and make me wiser than my enemies. I have more insight than all my teachers, for I meditate on your statutes. I have more understanding than the elders, for I obey your precepts. Tayo po, mga Kristiyano, ay nasa battlefield. No? Nung tinanggap natin si Jesus, tayo ay are at war with the enemy. At war tayo with this world. But, again, weapon natin, Word of God. Sabi niya, your commands are always with me and make me wiser than my enemies. Enemies na naman. Hindi ba? Yung mga sunod-sunod na stanzas, they talk about their enemies being before them, as does this writer. No? Yung enemies daw niya before him, ever before him. Ang sabi po dyan, no? I have more insight than all my teachers. Hindi ibig sabihin dito na hindi natin kailangan ng teachers, ha? Lalo't Bible teachers. Hindi ito ang ibig sabihin nun. Kung hindi, ang ibig sabihin nito ay we can learn more pa, dagdag pa na knowledge kaysa sa binibigay sa atin ng ating teachers if we read the Word of God, if we study the Word of God, if we focus on the Word of God. Kaya sabi dyan, I have more insight than all my teachers. Again, hindi ito nandi-discourage na dapat hindi ka na makinig sa teacher mo. Kung hindi, ibig sabihin lang na to, if you meditate on the Word of God, you have additional knowledge. No? Yun yung magiging advantage mo in this life. More than what your teachers could teach you, you can go through life even more victoriously and successfully if you learn also on your own by meditating on the Word of God yourself. No? Kaya tayo, magbabasa tayo. May mga tao, isa pang ito, test ito na isa ng Christian maturity. May mga tao na hindi sila makakapag-devotion nang walang aid ng devotional. I'm not saying mali ang gumamit ng devotional po, pero kung ikaw ay nakakapag-devotion, minus the help of a devotional, ibig ko sabihin like walang daily bread, like you would read from the Proverbs, at ikaw ay marunong maghanap, papaano, lalo na ngayon, may cellphone na no? May mga apps na, may mga Bible apps na. It's available at your fingertips. Kung ikaw ay marunong maghanap ng paliwanag sa verse na yon, and you can allow the Holy Spirit to speak to you, minus the work of a devotional. Diba? Isang, yan, tanda yan ng mature Christian character. If you're able to glean something na just by you studying, focusing on the Word of God alone. No? Kasi ang Bible, it speaks for itself. It can explain itself. Now, maybe sasabihin mo, Ate Gigi, hindi naman po ako nag-aral sa Bible school. Bakit? Ang mga apostles, hindi ba't when they spoke before the Sanhedrin, yung lesson natin nung like a month ago, hindi ba't nag-glean ng mga tao, ng mga Pharisees, ng mga sa Sanhedrin, nag-glean nila that Peter and John were unlearned men. And yet they spoke with so much power.
So, hindi ibig sabihin na hindi ka graduate ng Bible school, hindi ka magkakaroon ng mga meaningful gleanings from the Word of God. Kasi remember, the Holy Spirit is the author and the Holy Spirit illumines the mind of the reader ng Word of God. Ito nga, unlearned nga si Peter at saka si John. Meron pa nga mga notable examples na mga greatly used by God na wala nga silang accepted na mga educational credentials. No? Sino example? Charles Spurgeon. You know, I had to validate this. Charles Spurgeon, bakit si Charles Spurgeon pala in all his galing ay hindi pala graduate ng university? Hindi, naka-first year lang yata siya. No? Si Charlie Kirk nga hindi ba ito lately college dropout, right? I see. Charlie Kirk was a college dropout. But look, ang dami niyang na-influence, ang dami niyang books na nasulat, ang ganda ng pagka-defend niya sa scriptures. Now, I'm not saying this to encourage you students to not finish your schooling. Hindi yun, no? Pero ang ibig ko sabihin, kahit na ikaw ay maliit na tao lamang sa iyong paningin, pagka ikaw ay magbabasa, magsasaliksik, magpo-focus, magde-devote na yung time sa salita ng Diyos, you can also say with the psalmist, I have more insight than all my teachers. Kasi yun ang bunga ng mga fruitful devotions. You will have more insight than all your teachers. Again, basing on the knowledge na bigay ng Diyos sa atin. Yan ang mga notable examples. Sila Charles Spurgeon, Dwight Moody, mga magsasapatos, William Carey and Hudson Taylor. No, pag binasa nyo, midwifery yung natapos nung isa. No, pero great men of God, nagkaroon ng Bible school. Pero marami din naman sa Bible ang mga greatly educated. Moses, no, trained in the universities of Egypt. Daniel, no, sa schools ng Babylon. Si Paul, ay, di ba inaral lang natin nung last time, no? Kung kani-kanino siya natuto kay Gamaliel at kung kani-kanino pa, no? Maraming mga biblical examples at marami din naman, halimbawa, no, well-schooled, no? Martin Luther, Billy Graham. Yung writers ng Bible nga kanina may homemaker, may poor fisherman, meron ding doctor. O, di ba? Now, ang sabi dyan, I have more understanding than the elders. Sa iba, hindi lang elders ang gamit. Ancients. Na, I understand more than the ancients because I keep thy precepts. O hindi ba yung mga philosophers, o di yung panahon na yun, talagang ganun na lang ang mga pag-uphold nila sa mga sinasabi ng mga sages, ng mga wise people. No? Pero ang sabi ng salmista, I understand more than the ancients because I keep thy precepts. Ay, ibig sabihin nito, hindi sa walang value yung mga sinabi naman itong mga sages na to, itong mga wise people na to. But that, no, hindi tayo slaves, no, sa kanilang wisdom and understanding. Why? Because we have the Word of God which is far greater. Ba? Word of God na deeper at more impactful yung gawa sa atin more than what the ancients have gleaned sa kanilang personal study. Yun po ang ibig sabihin ng Psalm 119. Again, 2 Timothy 3:16 says, no, it's profitable for doctrine, for correction, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Po, nakakatuwa po. Kasi when we love the Bible, we find much to meditate on. Pag mahal natin ang salita ng Diyos, marami tayong makikita na pwede natin paglagakan ng ating spiritual na buhay na pag-iisip. Paano natin palalaguin? Doon tayo nanamnam, kukuha na sustansya, no? Pag mahal natin ang Bible, marami. Sabi ng isang pastor na medyo may katagalan,
And ito kinalungkot namin ni Pastor Mark. Ngayon, wala na yata siya sa ministry. I'm not sure. Sabi niya, wala na akong mai-preach. Kaka kami ni Pastor Mark at nalungkot kami at the same time. Why? The Bible is inexhaustible. No? Kahit na ilang beses mo nang nabasa ang Romans 8:28 at like verse mo yan, there are still new lessons na makukuha mo sa panahon ngayon. Kaya nga madali natin nasasabi, oh, I did not see it that way before. Kahit na alam mo na ang passage na yon. Because when we love the Bible, we find much to meditate on. The Bible is a letter from our distant Father. LDR yung relationship, therefore may love letter. No? Ano pa? The Bible is a picture of our best and most faithful friend. No, the Bible gives us a picture kung ano ang character, no, ni Jesus. Ano ang Lord? Before, yesterday, today, and the future. It gives us a picture kung ano yung Diyos na ating pinaglilingkuran. The Bible is the certificate of our adoption into the family of God. O hindi ba? Maganda ito kasi ito nagbibigay ng patunay ng identity natin. The certificate of our adoption. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay ampon ng Diyos sa kanyang pamilya. I have the same rights. The Bible is the declaration of our liberty, our freedom from slavery. Ito nagpapakita sa atin na tayo ay laya na. Wala na tayo sa clutches ng kaaway. What else? The Bible is a description of our heavenly inheritance. Ito nagbibigay sa atin. Ano ang mamanahin natin as children of God? The Bible is the evidence of our nobility, for we are made kings and priests by God. Evidence ito na tayo ay royal family members. Higit pa sa England. Na tayo ay royal family members at ito ay pinatutunayan ng Bible. What else? The Bible is the instruction manual for wise and blessed living. Naku, ito ang wag nating kakaligtaan. Paano tayo kikilos sa isang buong maghapon at paano natin papamuhay buhay natin? Ito ang instruction manual. What else? The Bible is both a statement of our account and a checkbook for what belongs to us by the promises of God. Wow! Bank account natin ito. Ano ang meron ka bilang anak ng Diyos? Okay, basahin mo ang Bible. And lastly, the Bible is a telescope where we see the heavenly city that is our destination. Pasilip nga. Anong meron dun sa kalangitan? Streets of gold, sabi ng Bible. Ano pa? May tree of life for the healing of the nations. Ano pa? Ang daming tao nagkakantahan. Great choirs. Wow! Ang ganda-ganda po nito. Hallelujah, we praise you, Jesus. Kasi po, napakaganda po ng iyong salita. Sabi nga po ng salmista, it's sweeter than honey sa amin pong panlasa. We thank you, Lord, because this is not the kind of sweetness, Lord, na nagkukos ng diabetes. But sweetness, Lord God, that satisfies and leaves us craving for more. Lord, that said, nagkikrave kami for more. Worship is up next. Meet us some more there, Lord God, that our Sunday may be even more fruitful. This we say in Jesus' name. Amen. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Verse 103, nandoon sa mime na passage, na stanza. Sana po i-desire natin ang Word of God ng ganyang pamamaraan, lalo sa ating mga sweet-toothed, no? Sana maging sweet tooth din tayo pagdating sa Word of God. This has been Gigi Dantes, now saying, God bless you!